Ayon sa kwento ng mga taga rito, may naririnig daw silang iyak ng bata na nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang paglitaw mula sa lawa ng bolang opoy o yung tinatawag na San Telmo. Minsan din daw may kamay na biglang lumitaw mula rin sa ilalim ng lawa. Dito kami sa Sampaloc Lake para tingnan kung mayroon kaming mararamdaman at obserbahan kung mayroon pa tayo. Hindi pa nakakalayo ang balsa mula sa Pampang, may naramdaman na agad si Ana. Ako dito puro mga bata, parang may doktora na ang trabaho niya naglalaglag. Tapos yung katulong niya, ito itinatapon yung mga nailalaglag yung bata. Yun ang hinahanap ko. Kasi dami umiiyak sa ilalim eh. Sa ilalim. Kaya ako yung ingat Iyak na bata. Dami. Mahirap yun. Ito pong lugar na ito, dito po may nagpapakita dun sa aking apong lalaki. Itong batang ito, mga 2 years lang, magte-3 years siya. Ang kanya sinasabi lagi sa akin, Lolo, mayroong malaking tao nakasakay dito sa ating balsa. Kasi natutulog kami rito, binabantay namin isda. Itinigil ng grupo ang balsa nang marating nila ang gitna ng lawa. Doon daw kasi lumakas ang enerhiyang nararamdaman ni Ana at Alex mula sa di umano'y lalaking itim. Taas ang telepathic level niya. Ang lakas niya humata. Inobserba niya ng tayo. Oo. Tignan lang tayo kung anong gagawin natin, kung may gagawin tayo hindi maganda. Pero okay naman, mabait naman siya eh. Para bang may gusto lang siyang sabihin na parang ingatan nyo to, mahalin nyo to, huwag nyo tong babuyin. Parang ganun lang. Kasi sa ilalim parang may lugar na maliwanag. Parang bumubuka lang liwanag. Ang taon may namamatay ba rito, Mano? Bali sa 2 taon na wala, at 3 taon na wala. 3 taon na wala. Hindi nakuha. Simula nang itinayo yan, hindi mabuo yan eh. Sabi ko, mag-alay kayo ng mga manok. Kasi kada bagsak ng pampabaon. Sunog ng sunog. Usok lang usok. Hindi nila kaya eh. Manong, huwag na kayong magsalita. Baka mamaya may mangyari pa sa inyo. Manahimik muna po kayo. Galit siya. Ayaw niyang pakailaman yung buhay niya. Pwede daw po huwag muna kayo magsalita. Nag-iinit ang katawan ko. Dito sa gilid ko, eri siya. Malaking tao. Galit na galit. Huwag daw natin siya pakailaman. Hindi natin pakailaman siya. Sabihin mo sa kanya. Sobrang galit niya. Nalalaki na ulo ko. Marami daw sila. Hindi lang daw siya nag-iisa. Marami daw sila. Alex, tatabi siya sa'yo. Ayaw niya ako anuhin eh. Kaya mo siya. Nagtatawag siya. Ang dami nila. Parang merong lumulundag sa tubig. Kaya huwag daw tayo kikilos ng hindi maganda. May mangyayaring hindi maganda sa atin. Bago sila tuluyang kuyugin ng mga elemento, inilabas ni Alex ang kaniyang Tibetan bell bilang depensa. Tayo magkakataon. Nakamin backup natin. Hindi ko wala. Kaya ako pinatunog yun. Kung marami sila, may pang-kontra rin ako. Tsaka Yung kumbaga nga, pang stalemate yan. Para dyan muna kayo, hindi nyo alam kung anong gagawin ko. Kasi nyo hindi ko inikot. Para lang sabihin sa kanila na meron ako nito, magkaibigan tayo, pero kung gusto mong pakita natin na kung ano yung labanan, kung so to speak, pwede kong pakita sa Pero inyo. sabi nila para daw bigay pugay mo sa kanila. Pero kasi pagbibigay pugay din sa kanila yun. dahil hindi mo daw sila ginulo, parang nagbigay ka lang ng sign na andito kami. Nandito kami, Relax kayo, huwag kayong gagalaw na hindi maganda dahil hindi naman namin Oo yan. nga. Parang ganun lang. Pero at the same time, ano yun, kumbaga nga,
mutual respect. Para may mutual respect yan. Inalam namin kina Ana at Alex kung bakit tila nagalit ang itim na lalaki sa kanilang presensya. Ayaw na niyang, yung balikan pa yung mga nangyari. Kasi lahat na nangyayari dito, sa kanya daw Nasisisi. sinisisi. Hindi naman daw eh. Kasi hindi lang naman daw silang nakatira dito. Hindi mo sabing 3 angkan, 4 na angkan. Iba-ibang klase raw sila nandito, hindi puro siya. Ang pakay lang Ang nila, alagaan. alagaan ng lugar. Alagaan lang to. Huwag sa kanyang ibuntun lahat ang nangyayari. Ganun.